Kung hindi mo i-operate ang iyong brain, bibigyan ka niya ngayon ng stress. Hi, hi! Pupunta ako kay Tita Mary. At meron akong na-learn today. Kay Mel Robbins. Kung hindi nyo pa kilala si Mel Robbins, ang dami niyang mga information, mga guest na mga doctor, mga professional psychologist na talaga. Ngayon today, napakinggan ko si Mel Robbins. Ang ganda ng sinabi niya at saka relate ako sa situation. Yung brain daw natin, kaya daw tayo binibigyan ng problema ng brain. Kasi yung brain daw, hindi daw natin siya binibigyan ng goal. Ang sabi niya, kung hindi mo i-operate ang iyong brain, kasi yung brain is like computer. Ngayon, pag hindi mo yan inoperate ng maganda at eksakto at para sa buhay mo, bibigyan ka niya ngayon ng stress. Kaya ka daw nasi-stress, sabi niya. Kaya naman kung minsan you don't feel better kapag when you wake up in the morning, tas raramdaman mo na di ka pa nga nakahilamos, is masama na yung emotion mo, iba yung nararamdaman mo, parang buraot ka, ganyan. Kasi nga daw, hindi daw natin binigyan ang brain ng goal. So dapat daw, binibigyan daw natin siya ng program na may gagawin siya. Uutusan daw natin yung brain natin kung ano yung gagawin niya today, the entire month. Kaya nga daw talaga kailangan meron tayong sinusulat na goal. Which is tama naman yung sinasabi ni Sir MJ. Para daw malaman ng brain na yun ang ipoprogram mo sa kanya. Isusulat mo siya, tapos babasahin mo siya para malaman ng brain at uutusan mo siya sa gagawin niya the entire week. Kaya tayo may goal ng 1 week, may goal ng 1 month, may goal ng 1 year, at may goal ng after 2 or 3 or 4 years or 5 years or 10 years, para daw doon nakafocus ng brain natin. Ganun daw siya ka-powerful kapag nagsulat tayo ng goal at nagbigay tayo nag-utos tayo sa brain na yun ang gagawin niya. Kaya naman daw magulo ang iyong pag-iisip kasi hindi mo siya binibigyan ng eksaktong information kung ano yung gagawin niya the entire week or pagkagising mo sa umaga. Hindi daw yung brain ang magko-control sa'yo, kasi ibig sabihin daw ng pag-control ng brain is kung ano-ano yung yung nakikita niya, narinig niya, na-absorb niya, naramdaman niya, yun ang ibibigay niya sa'yo. Pero kung ikaw, alam mo daw na i-program yung brain mo na eto ngayong week, deadma mo yung kung anong yung mga nangyayari, basta dito ka mag-concentrate, eto yung ating plano the entire week, susundin yun talaga ng brain. So ganun daw ka-powerful ang brain, which is totoo naman. Kaya wag daw tayong magtaka hindi eksakto yung mga nangyayari sa ating, kasi yung pinoprogram natin dyan hindi sa tama para sa atin. Yun daw yun. So parang kung ano daw yung focus mo, yun daw talaga yung gagawin ng brain. So ang ganda ng sinabi niya today. Tapos meron isang doctor siya na in-interview last time. Tapos sabi ng doctor, kung gusto mo na halimbawa ibahin mo yung iyong diet or katawan, gusto mo mag-lose weight, kailangan daw wag daw nating biglain yung katawan natin. Kasi nga yung brain magre-react daw yan. Kasi hindi naman yun ang nakaprogram sa kanya na mag-lessen ka ng rice or kung ayaw mo kumain na ng pasta or ice cream. Hindi daw yun ang nakaprogram sa kanya. Dapat daw, slowly daw nating i-reprogram yung brain natin. Halimbawa, kung gusto daw natin mag-lose weight, dapat daw ang sasabihin natin sa brain, o ngayong week, huwag tayong iinom ngayon ng Coke. Ngayong week. Pag nalampasan mo daw yun, you have to congratulate the brain at saka yung sarili mo kasi nalampasan mo yung goal na yun. The next week, sasabihin mo ulit ngayon sa brain, o i-lessen natin yung rice. Lessen lang natin mga, halimbawa isang bandihado, hindi kalahating bandihado yung kakainin ko. Hanggang sa unti-unti, ma-program mo yung brain mo na maglulus ka ng weight, so seryoso ka. At kailangan continue daw, consistency. Huwag daw yung
yung magplano ka ngayon to deadma next day or next week. So para daw sumunod ang brain, pasusundin mo daw kasi yung brain sa gusto mong mangyari, which is totoo pala talaga. Kapag gusto mong umasenso, maghahanap ngayon ang brain ng paraan para umasenso ka financially. At maghahanap siya ng paraan kung sino yung kakausapin niya para magkaroon ka ng kita para sa iyong financial na goal. So ganun daw dapat tayo. Kaya tama naman ang sinasabi ni Sir MJ na kaya nga kailangan isulat nyo yung mga goal nyo para kapag na out of track ka, bumalik ka dun sa sinulat mo. Kasi yun ang sinabi mo sa sarili mo. So ito, papunta na ako kay Tita Mary kasi ayun na, welcome ko siya back to Germany at magchika-chika kami at planuhin namin kung ano yung next move namin na gagawin. Ito yung nakalagay sa brain ko na kailangan, ito yung mangyayari after 1 or 2 years. So dapat doon nakafocus ang brain ko sa next move. Ayoko na mangyari na ako yung sumusunod sa brain, kundi yung brain ang dapat sumunod sa gusto kong mangyari. Alright! Okay, nakarating na ako. Hi! We drink man! Hi! Thank you for watching and thank you for listening. Bye!